Hindi na bago sa atin ang mga panawagan para sa respeto sa tradisyon at proseso sa Kongreso. Ngunit malinaw ang punto ni Represor Isidro Ungab kung si Zaldico mismo ay hindi nagpakita ng parliamentary courtesy sa Office of the Vice President noong siya ang namuno sa Committee on Appropriations, bakit ngayon ay dapat siyang bigyan ng parehong pribilehiyo? Ang respeto ay hindi isang one-way street. Ito ay dapat mutual at may prinsipyo. Sa ilalim ng Kongreso ngayon, lumalabas ang mga bitak ng bulok na sistema. Ang issue ng flood control projects at ang bilyon-bilyong pisong anomalya ay hindi lamang usapin ng pera. Ito ay usapin ng prinsipyo at tiwala ng taumbayan. At ngayon, ang usapin ng parliamentary courtesy ay tila nagiging simbolo ng kawalan ng integridad sa liderato ng Kamara. Kung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, malinaw ang mensahe, walang sacred cow, walang puwang para sa double standard. Kung sino ang nagkasala, dapat managot. Hindi pwedeng ang ordinaryong mamamayan ay dumadaan sa batas habang ang malalaking politiko ay tinatakpan ng tinatawag nilang courtesy. Ang katotohanan, ginagamit ang parliamentary courtesy bilang kalasag ng mga makapangyarihan para takasan ang pananagutan. Pero kung ikaw mismo tulad ni Zaldico ay hindi rumespeto sa institusyon noon, bakit ka hihingi ng respeto ngayon? Hindi ba't malinaw na anyayang ipokresya ito? Ito rin ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nawalan ng tiwala sa kasalukuyang liderato ng Kamara. Ang budget ay nagiging palaruan ng mga politiko para magpasasa, habang ang mga Pilipino ay binabaha, nagugutom at pinapasan ang bigat ng mataas na presyo ng bilihin. Habang lumulubog ang bayan, lumalaki ang bulsa ng iilan. Tama si Represor Ungab sa kanyang posisyon. Ang respeto ay hindi dapat ibinibigay sa mga hindi marunong magpahalaga rito. Kung ang ordinaryong Pilipino ay kailangang kumayod para kumita ng marangal, dapat mas mataas ang pamantayan sa mga lider na humahawak ng bilyon-bilyong pondo ng bayan. Ang tanong ngayon, may tapang ba ang kasalukuyang administrasyon na panindigan ito o isa na namang palabas lang na matatabunan ng kompromiso? Kung nais nating linisin ang gobyerno, dapat magsimula ito sa simpleng prinsipyo, walang pribilehiyo para sa mga traidor sa bayan.